Verse 10, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So ito po yung mga taong binabash or inuusig dahil po sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. And yung mga taong pinagbibintangan ng masama kahit na ang hangad lang nila is para sa ikabubuti ng kanilang kapwa. For example po dito is yung mga taong nag-share ng gospel, ng word of God sa ibang tao pero nagiging masama pa rin sila sa paningin ng iba dahil sa kanilang pagsunod sa will ng Lord. Pero para kay Lord, sila po yung makakasama sa kaharian ng langit, Kingdom of God. Sila po yung makakatanggap po ng reward ng Lord sa langit. So tuloy po tayo sa verse 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Sabi ni Jesus yon. Magsayak, sabi sa verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So katulad nga po ng sabi ko kanina, yun po yung yung makakatanggap po ng reward ng Lord sa langit. So ang main message po nito sa atin ni Jesus is kapag nilalait or kinukutya po tayo ng ibang tao or sinisiraan dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos or sa pagsunod kay Jesus is dapat po tayong magpakatatag at magsaya pa rin. Dahil sinasabi po dito na malaki pa rin yung gantimpala po natin sa langit. Means malaki po yung reward po natin kay Lord sa langit. Kasi ganito rin po yung mga naranasan ng mga naunang propeta ng Diyos. Maging si Jesus nakaranas po ng pag-uusig noon ng pangungutya at pinaparatangan din po siya ng masama dahil sa pagsunod po nila sa kalooban ng Diyos. But guess what? Sila po yung may malaking gantimpala or reward sa langit galing po sa Diyos dahil sila po yung may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos even na nilalait or kinukutya po sila ng ibang tao. So ang applications po natin dito is hindi lang po puro saya at ginhawa ang sukatan ng pagiging mapalad or pinagpala sa paningin ng Diyos. Bagkus, para po sa Diyos, mas importante pa rin po yung mga katangian natin bilang tao. Yung pagiging mapagkumbaba, maawain, tapat, at matatag sa pananampalataya kahit may mga pagsubok or problema kasi ito po yung pinaka-importanteng pagpapala para po sa paningin ng Diyos. Or ito po yung totoong pinagpala para po sa paningin ng Diyos. So, yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig and I hope na may mga natutunan po ulit tayo sa ating Bible study and wag po nating kalimutang manalangin at magpasalamat po sa salita po ng Diyos. Have a blessed evening, everyone. God bless us all and glory to God alone always.